Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, no, welcome po sa channel po natin, no. Bago natin ipagpapatuloy po yung guys, yung lakas po ng mga birthday po natin, no. Gusto kong isingit po itong kaso po na to na para po malaman po ng lahat, no? Kasi alam ko po na may mga tao po na similar po case about po sa lupa and kaya nga po ako laging wala dito dati kasi ang trabaho ko po talaga is inaayos ko po yung lupa spiritually. And nandiyan na po yung feng shui, nandiyan na po yung sa bahay, no, na aayusin mo, lalo na po yung bahay na hindi na po matitirahan, no? And dito sa ngayon, ang kaso po natin ngayon is like yung nakasangla po na nakasangla po na property, no, na kung saan sinanla po ng magulang niya, no, sa pinsang buo lang po niya. Ibig sabihin pamangkin po niya 'yon, no. And magkapatid po sila. Ang nanay po nito magkapatid po ng kanyang ama. So itong ama po parang nung magkagipit-gipit na at nagkakasakit nga po sila is naisanla po niya itong bahay po nila at saka lupa or itong lupa po doon po sa pamangkin niya mismo, anak ng kapatid niya. No, babasahin ko po guys para po magkaroon po kayo ng idea, no. Ma'am, tungkol po sa topic ninyo about sa paano magkapera at para mabayaran ang lupang naisangla ng magulang ko. Problema ko po, hindi po sila makahintay. Nangangako naman po ako na babayaran ko yung lupa by December. Wag lang po nila akong apurahin. Gusto na po nila kami paalisin sa bahay na tinitirhan namin. And gusto ko po sanang mangyari na mahintay po nila yung inipon ko pong pera at babayaran ko po. Medyo malaki po kasi nasa 700,000 po yung nahiram nila. But then so far, gusto nilang ibalik po yung tinatawag po natin na 700 na utang at ngayon nagiging 3 million na. Well, hindi ko alam kung gaano po katagal ang sinasabi po natin na pera, no, yung ginamit po na 700, gaano po katagal at saka gaano po ba kalaki ang tubo nun. And masakit po, no? So sa ngayon kailangan po magbayad po siya ng 3 million. Pagkakasangla ng magulang, no? Hindi nga siya po ang nagsangla kundi yung magulang, no? And nung mamatay na po yung magulang niya, so doon na po umarangkada itong mga pinsan po niya na talaga pong paalisin po sila. Kesyo nga po may buyer na po yung property po nila, no? And naitulong ng magulang ko sa kanila, so marami din. So sabihin po natin na may nagagawa din po itong tatay niya doon sa kanila, no? So sabihin po natin na kumbaga mga problema po na mga negative, no? And ngayon, wag lang po silang magmamadali kasi pigsisikapan po daw niyang bayaran, no? Salamat po at napansin ninyo ang chat ko, no. Talaga pong mahaba po ang kwento niya pero ang i-short ko lang po is like ang lupa po nila is na isang lapo ng magulang niya and doon po sa pamangkin niya, kapatid po niya, no, nung buhay pa ang tatay nanay. Pero nung namatay po yung tatay niya, hindi po ito nabayaran, no. And kasi nga po nung kahit buhay pa yung tatay niya na senior citizen na po at wala na pong trabaho at nawalan po sila ng negosyo, ang gusto po nilang gawin is like bawiin na po sana yung 700. Na-stress na masyado yung magulang, so namatay po talaga yung tatay, sumunod naman po yung nanay, no. So sa ngayon, malaki pong pera ang halaga, ang 3 million sa mga tao pong ordinaryo. And malaki na po, mayaman na po itong mga pamangkin niya or pinsang buo niya kasi may mga, sabihin po natin na may mga property na po, may mga, kasi nasa hardware yata, no. And pati mga picture po sinend po sa akin, no. Hindi po sila masasabing normal, hindi din po ito basta-bastang kaaway, no. And kumbaga sa akin, yun ang then isa din po sa sabi niya sa akin na naobserbahan ko po, ma'am, every time po na sabihin ko sa pinsan ko na may mga deal po siya kasi nasa real estate din po siya, yung mga lahat po ng mga deals niya is nawawala po yun sa kamay niya, no. Sa susunod po na mga topic natin, pwede po natin itong pag-usapan bakit nagkakagano'n, no. Dito, hirap po siya talagang makaipon, no. Ang nakita ko dito nung actually kinard ko ito kagabi, parang lumabas nga po dito na
etong sadya po ang ginawa po nila na magkanda hirap-hirap po itong, client po natin para po makuha po nila yung lupa. Wala, it's kumbaga sa akin sinabayan po nila ng espirituwal 'no. And mayroon po talaga silang manggagamot na kung tawagin, everytime po na magse-celebrate sila, nagsusuot po sila ng mga katutubong kasuotan 'no. And, sa akin hindi pera ang ano dito, hindi pera yung involved na okey lang naman kung sisingilin mo yung nakautang sa'yo in a way po na puwede naman sabihin po natin na kung pinsan mo lang puwede mong kunin ang pera, ibenta mo yung property and then yung 700 'no, kunin mo and then ibalik mo yung iba. Pero dito sa kaso hindi, kasi pinapabayaran po talaga ito ng 3 million 'no. And, sa'kin tinanong ko siya kung sila ba'y nakatira pa doon mismo sa bahay nila and sabi niya is yes 'no. So eto, puwede siyang gawan po ng paraan guys. Eto yung mechanics nito guys 'no, alam ko kasing marami po sa atin, na may mga problema po tungkol po sa lupa kaya nga po marami po sa akin ang nagpapa-fungsoy, nagpapabakod 'no, and minsan hindi bakod na physical kundi bakod po na espirituwal. And, mula pa noong panahon po ng tita ko or auntie ko nung nanggagamot siya, ito na din yung problema sa lupa, mga kaso sa lupa. And, alam ko po na kahit noon pa, alam ko na may panlaban po diyan. Hindi ko lang po ito talaga po bina-vlog kasi ayoko po na magkakaroon po kayo ng hindi magandang conception po about po sa spiritual. And, ang sa akin kasi, may mga bagay talaga na hindi mo siya puwedeng idaan po sa legal legal po na pamamaraan 'no. Kasi gagawan po nila ng paraan 'yun na magkagipit-gipit ka hanggang sa mapilitan ka pong ibenta. Well, sa akin naman, you know, kung ikaw po is nagpapautang and, malinis po talaga ang konsyensya mo, pamilya mo man siya o hindi, ang importante dun makabalik sa iyo yung, pinahiram mo 'no. And, meron din po kasi na maraming dumulog din sa akin na nagkabaon-baon po sila sa utang or hindi, what I mean is like marami pong nagpautang po sila pero hindi po sila binayaran 'no. Marami kasi siyang case, depende siya sa mga case to case 'no, pero magbibigay po ako sa inyo ng example para po maintindihan niyo. Kung nagpapautang kayo tapos tinutubuan niyo 'no, and sabihin po natin na, 5, 6 'di ba? So ang 500 magiging 600 within within 2 weeks, within 1 month 'no. And kung titingnan mo talaga 'yan, talaga po siyang, marami po diyan ang nalugmok. And marami din po sa inyo, marami din sa mga tao po na yumaman diyan dahil po sa 5-6. And sasabihin ko sa inyo guys, wala po akong nakita po na nagpa-5-6 po na yumaman tapos hindi kinuha ulit. Ano, yung banggang binawi lahat yung, kung ano man yung naipundar nila diyan sa perang ganyan, binawi po yun lahat. Kaya nga hindi ko ini-encourage po sa inyo na mangutang kayo lalo na pag pipirmahan ninyo. And hindi rin maganda po talaga yung nagpapautang kayo for the purpose po na, patutubuan po ninyo, 'no. And, kasi sooner or later po talaga pong mayroon po talagang hindi magbabayad. And gagawin mo po lahat, lahat ng makakaya mo na para magbabayad po yung tao. Murahin mo, pahiya mo sa mga tao 'no, para po magbabayad siya. Magbabayad po 'yan, pero ang sakit po ng kalooban nun. Yung pera nun madugo na, madugo ang pera po 'yan. So may mga tao talaga po na hindi mo siya pababayaan na may mga tao po talaga na gano'n po ang pag-uugali. But then nasa sa iyo din 'yun kung papaano ka lumaban. And, eto talaga pong hindi po natin siya puwedeng idaan sa korte, hindi po natin siya although totoo po may proseso. Pero yung ano baga, yung takot mo, yung stress mo na sooner or later paalisin na po kayo diyan po sa bahay na usul, pinaghirapan ng magulang niyo, 'no. And, for me hindi po siya unfair 'no, no matter what kahit hindi ko man siya kilala, kahit hindi natin siya kilala, kahit hindi natin siya ano, so makikita ninyo kung gaano po kahirap yung dinaranas niya. And especially po pagka nag-iisip ka po ng talaga pong magkapera kasi po may pambayad po doon 'no. And, uulitin ko man guys, sabihin po natin na, yeah, kailangan po natin na mag-manifest ng ganito. Pero dahil po ika'y nasasaktan at ikaw po'y parang unfair po ang mundo po natin, talaga po.
Eto naman si ano ng mga pamangkin niya. Eto yung mga tao guys na kumbaga sa akin malalakas talaga ang loob, yung sabihin po natin na sila po ang may lahi po ng reptilian. Kung alam mo yung reptilian, so siguro guys paunti-unti ko sa inyo i-review, no. Ito yung mga tao po na talaga pong gagawin po ang lahat, na sakupin po ang kung anong meron ka. Um, Ever since pa po ng tinatawag po natin na giyera po ng mundo natin, actually agawan lang po ng planeta 'to. Planeta, planeta, planeta. So itong Earth talaga pinag-iinteresan nila. In fact ginawa nga tayo, eh. But then, akala po natin na wala na po sila, no, bawat isa po ang energy po ng ano or sabihin po nating spirit po, actually nasa bawat tao po 'yan. Sabihin po nating lahi nila o sumakop lang, no. And I don't really blame them, no. Hindi ko sila sinisisi, yung mga ganong klaseng tao. No, hindi ko sila sinisisi. Karapatan din po nila yon. Mang-aagaw po ng iba, give them the right to do it. Nasa kanila yun eh. Ah, Hindi ko sasabihin mali po ang ginagawa nila. Hindi ko rin sinasabing tama. Kasi sa batas po ng kalikasan, walang tama, walang mali. Gawin mo kung anong kailangan mo. Ikaw naman po na parang naaapi ka, don't play a victim and then lumabang ka. Kasi ipagtanggol mo kung anong meron ka. No? Ito yung tinatawag po natin, no? Kanta na kanta tayo ng Pilipinas na kantahin nga ninyo yung ano, lupang hinirang. 'Di ba madugoon, no? Ipaglaban mo yung karapatan mo, ipaglaban mo yung lupa mo. Pero anong nangyari sa lugar natin ngayon? So sana nga po hindi mangyayari po yung yung ano po ng tinatawag po natin na ano, lunar eclipse po na blood moon. And may nakita talaga po akong masamang mangyayari po sa mga tao po na nagkakaroon po tayo ng rage, no, sa lahat, no. Sana hindi po siya mangyari and sana po makakauwi po si Digong kahit man po sabihin po natin kung ano po ang ginagawa niya. Pero more on, siya pa lang po ang nakikita ko na malakas po ang fighting spirit niya. May mga bagay po siyang hindi tama pero para sa akin kung patakbuhin mo ang Pilipinas talagang kailangan mo talaga ng bakal na kamay, no? And napunta tayo doon kasi eto kasi yung tinatawag po natin na gawin mo kung ano po yung kailangan mong gawin, no? And eto naman sila is karapatan po nilang sakupin kung anong meron ka. Give them the right to do that, no? Give them the right to do that. But it doesn't mean na palulupig ka kasi nasa sa iyo yun paano. Kung hindi mo naman kaya, yes, pwede ka pong dumulog po, no, sa talaga pong dapat po na kumbaga is like kailangan din po talagang ikaw lalaban ka po or kailangan po itong makuha mo is talaga pong makikipaglaban talaga kung ano yung tama, no. So for me sa akin guys kasi alam kong hindi ito normal, no, hindi ito yung pwedeng idaan po sa batas po ng tao, idadaan po natin sa batas po ng kalikasan. And ang kalikasan po ang mag-aadya kung sino po talaga ang tama at saka sino po ang mali. And sa inyo na nakikinig, may ritual po dyan. And then meron pong ibabaon po dun sa lupa. And meron din po talagang sinatawag po natin giyera po. Yan sa astral or giyera po sa kung saan may mga masasamang espiritu na sumakop po ng mga kababayan po natin, no. And eto naman is like kayo naman po na parang feeling victim po kayo, no. You are not a victim, no. Sabihin ko man po sa inyo, whether you like it or not, pwede kasing ito na yung sinasabi ko na mana, na mana po natin na problema mula po sa ating mga magulang. And either way, sabihin ko man po sa inyo na ganito, ganyan, no, unfair po sa mga anak natin na iwanan po ng ganitong klaseng problema. And then nag-exit ka po sa mundo natin. Did I blame the parents of this person? No. It just happened that no, sa akin kasi is like everything is a lesson, no. Dapat matuto po tayo doon. Huwag po nating ibigay po kung anong problema po natin sa mga iiwanan po natin. And sa akin naman is like there is no victim here. Isipin po natin na ito'y talaga pong pagsubok na kailangan mong harapin. And alam ko naman po na marami ang mga tao po talagang namamatay po dahil lang po sa ganitong problema. And paulit-ulit po yan hanggang sa kung ano po is like mabawi yan.
And I tell you guys, meron pa akong isang experience po na, as I said, sinabi ko sa inyo, may medium po kami. And meron po akong nakasalamuha or pumasok po sa medium ko yung isang babae po na pinatay po ng sarili niyang asawa dahil lang po sa pera. And kwento po niya lahat-lahat po, no, pero tinrace ko po talaga yung totoo po lahat ng sinabi niya. And sa inyo guys, no, alam ko naman po na marami po tayong kaaway, marami pong hindi natin kaaway yung tao, no. Huwag ninyo pong isipin na ang tao po na sinakop nito is like, ganito siya, ganyan siya. Don't be so harsh to judge them because hindi tao ang kausap po natin. Ang kausap po natin is not in the flesh but in spirit. Sila po ang tunay po nating kaaway. Yung sinatawag ko sa inyo mga reptilian, no, sa mga tao or mga entity po na talaga po ang gusto lang po nila is sakupin po yung mundo natin. And ang energy po talaga nila is papasok po sa bawat isa natin, sa bawat isa po. Ang sinabi ko sa inyo na we have to manifest things actually na kung talagang gusto mo. Kasi may nakita po talagang yumaman po sila talaga sa ganitong pamamaraan o sa ganitong pamamaraan pong pananakop po actually na kung anong meron sila. And I'll tell you guys, no, lahat ng ginawa natin sa mundo, pagbabayaran po natin. Whether we like it or not. Akala ninyo pag namatay na tayo, okay ka na, happy ka na. No! No, no, no. Magbabayad ka po kahit patay ka na. No. And ito po ang pinakamasaklap din. Ito na po yung mga topic natin na talaga pong babaga sa akin, sagara na po siya. And ito po yung mga example po na kung saan, ito po talaga ang problema ng mundo po natin. And pwede po siyang labanan? Yes, pwede po. No, pwede pong labanan po yan. Sa tulong po ng kalikasan, sa tulong po ng lakas po ng kapangyarihan ng kalikasan, na kung saan po talagang meron siyang pwedeng ilaban dyan. And dito hindi ko sasabihin sa inyo guys kung ano yun. Basta ang sa akin, meron po tayong pamamaraan dyan. Hindi ko lang gusto yung mga tao po na, kumbaga sa akin, kasalanan din po nila. Kasi i-weigh mo siya, di ba? Bilang manggagamot or bilang gabay, bilang something, kailangan mong i-weigh mo po, no? Parang sa akin, timbangin mo kung ano po talaga ang ano. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi lahat ng nagpapagamot na may sakit dahil po kinulam sila. No? Mostly po talaga po sabihin ko sa inyo guys, dahil sila po ang gumagawa ng masama. And sinasabi ko ba sa inyo ng ganun, ganito nga kayo, no? No. No. Hindi ko kayo sinisisi. It just happened po na talaga pong dumanas ka po ng isang paghihirap po na talagang hindi mo siya kakayanin kaya po nakapagtawag ka po ng hindi magandang espiritu. And sabi ko nga, everything is only energy. Everything is only energy. So and every thought, it becomes form. I tell you guys, no, lahat ng iniisip po natin, every time na magbigay ka po ng orasyon, mabubuhay po yan. And may sarili yung pag-iisip, may sarili po yung damdamin. Paano, bakit mo nagagawa yun? Dahil po sa sakit ng nararamdaman mo. So, you know, one of the times na parang naapi ka, nalubog mo and then you think that, yeah, talaga po ngayong okay ako, nakasurvive ako. Because somebody's helping you. And I tell you, it's not God. No? Because at that time po talaga, is you become God. Ikaw na po yung gumawa ng mga ganito sa pamamagitan po ng mga entity. Marami akong ikukwento sa inyo guys na talaga pong parang sa akin is like, I know na mahirap siya paniwalaan, but i-search po ninyo, pagtugma-tugmain po ninyo mga sinasabi ko, and makikita po ninyo kung ano po talaga yun, no? And hopefully, marami po sa atin ang magigising. Kayo po na naagawan ng lupa, or sabihin po natin na ano, kaya nga sinabi ko sa inyo, sa utang, no, let them go kung ayaw po nilang magbayad. Let them go, na i-bless mo sila po. Pwede po siyang sa pamaraan po na pwede mo silang i-bless. And then, hindi ka po niya makakalimutan. Ikaw naman po na nangutang at saka hindi ka po makabayad-bayad, puntahan mo po siya, sa isip mo bayaran mo siya. Para hindi masyadong maging mabigat. Etong mga video po natin is like, paano lang po siya, pa-repeated lang po siya, para po kahit paano po, magkaroon po kayo ng idea kung paano po siya talaga gagawin. Lahat lang po sa isipan, lahat lang po sa astral, lahat lang po siya imagination. And makikita po niyo talaga po niyo ang resulta, malakas po ang resulta po niyan. Kasi magising po kayo paunti-unti na ang lahat po ng iniisip po natin, actually is yan po ay totoo. Kung anong nakikita ng mata mo, yan po ang hindi totoo. No? Kung ano po ang nakikita kung ano po naririnig, hindi po yung totoo.
Close your eyes po, no? Isara mo yung dalawang mata mo, isipin mo siya, di nandoon po talaga ang Ama. Kaya mga sinasabi ba, be still and you know that I am God. No? So, I am God. Pag sinabi mo niya, I am God, hindi naman siya, kundi ikaw. Be still and know that I am God. Ba? Hindi yun para sa kanya, para yun sa'yo. So, ibig sabihin na sa iyo ang Diyos Ama, makinig ka po. Makinig ka po sa Kanya by closing your thoughts. No? By, at least kahit pa paano, i-close mo yung conscious mo. Kung anong iniisip mo, i-close mo muna. No? Kahit mga, sabi ko nga sa inyo, 30 seconds, 1 minute. No? Meron ka pong ilang oras po sa isang araw. And the more mo siya na i-close and then mas madali ka pong makapasok po doon. And alam kong hindi po niyo maintindihan pero paulit-ulit lang po, bawat video po natin magbibigay po tayo ng ritual. No, so gayon inano ko sa inyo, yes meron po, pero hindi lahat nun. Alam ko naman, hindi lahat magawang labanan po 'yan, no. And may mga tao po na talaga pong kaya, no, kaya pong labanan ang mga ganyan. Hindi ko naman sinabing ako 'yun, no, kasi may marami din po akong kasama. Kung ano man po nakikita ko, pinapasa ko sa kanila kung if this one is okay, kung talaga pong ito ba'y dapat po natin tulungan, ah, ito ba'y ah, ito ba'y sabihin po natin na talaga pong unfair po sa kanila. And this person, I think, alam ko naman po talaga nagsisikap po siya and etong kaaway po niya, kumbaga sa akin, ikumpara mo siya, para siyang bulinaw sa ang kalaban po niya ipating. Kailangan po talaga niyang tulong. Okay guys, no, see you and thank you very much po, no. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.